usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kinadman nagingon non potest esse diuturnum, quae non subis spiritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way katarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. Mohinungdan nga ang kasulatan sa Sirach 3:98 nagapahayag ng labing taas sa tanang kaibaw o kinadman maong pulong sa Dios nga miguwa siyang baba nga maong kamatuoran. Mao nga sa atong pakigbisog sa pangita sa kaluwasan, bisan matud pa suban nga human naman ng kaluwasan gihatag naman nato. Di na ta mo trabaho pero ningon magud si San Pablo sa Filipos 2:12. Pakigbisugi gayod pagbuhat ang imong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Pasabot nga doon natay pakigbisog nga himuon diya sa atong paglikay sa nga atong pagpambit sa pungong sa Dios nga atong masimbahon nga kinabuhi. Atong pasalamat unas tanan sa atong magagahom nga Dios nga naghatag nato kay gayunan nga niya gyapon sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuo dinhi sa CCTN, Cebu Catholic Television Network. Salamat sa magagahom nga Dios nga kanunay nag-atiman o manalipod kanato. Ato sang pasalamat sa atong kadagkuan simbahan nga atong Santo Papa Pope Francis, nga atong Arsobispo sa Subo, yang Ekselensya Jose Serafia Palma, nga daghan mga kaugdahan, mga projects alang sa kalambuan sa atong kalag, yang surgad, surrender to God, mga kaigsunan nato, mga batanon nga naulipon sa gidiling drugas, gipapil sa seminar, Life in the Spirit Seminar. Daghan kayo nga bag-o ni balik nato sa ilang tagsa-tagsa ka panimay. O usab ang mga yuta sa simbahan to sa habagatan nga daghang makabus nga way yuta gihimo og housing project para sa mga kabus. O gato sang nabati nga atong Arsobispo nagkanunay gyud sa paglantaw sa kalambuan sa simbahan, ilabi na sa mga laykong labing dakong bahin sa atong simbahan. Ang paghugpong sa mga layko pinagi sa Commission on the Laity gipanguluhan ni Sterfi Barino nga atong naila nga may katakos, mapabasanon o makugihon kayo pagalagad sa lay commission on the Laity. Ato sa masalamatan ang mga obispo nga abag sa atong Arsobispo, sila si Bishop Andor Ranyula, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Dudong Bilyones sa Mandawi. Huwag sa mga pare sa parokya, sa seminaryo, sa mga monasteryo. Ato sa pasalamat ni Brad Dudong Limsuwa nga mo'y presidente sa Cebu Catholic Television Network nga siya niugmad, nagsugod o giyang gihaguan apil na gyud sa
iyang tinigom nga salapi para mulambo karon kita digital na sa Cebu Catholic Television Network. Makita ta sa mga nasod sa kalibutan ug mikay lapsad ang lain-lain nga mga probinsya nga doon na instalasyon sa cable naa ang CCTN, Cebu Catholic Television Network. Salamat ta ni Brad Dudong Lemsua na itong mga pagampo sa balang kaniya. Unya, uban na to, nga itong mga higala karon ni atong tulumanon, katinawan sa pagtuong katoliko, niya si Brad Rudy Racasa, usanis mga naila sa Plaza Independencia, Freedom Park niya to, nga mo'y muitsa, the conflict of the scriptures, na ipanagsumpaki sa Sagrada Scriptura. Ato maminawan si Brad Rudy Racasa. Brad Rudy. Daghang salamat, Brad Sok, o may hapon sa tanan nato mga televiewers, kutob sa maabot ni Mong Sibya, labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Lila ni Roberto Baculi, Genesis and Veronica Racasa, o ni Bitoy Baculi. Daghang salamat kaninyong tanan sa paglantaw o karon arita Brad Sok sa balaang kasulatan. Kini sa Sirak 1, tudling 1, all wisdom comes from the Lord, and wisdom is with Him forever. Ang tanang kaalam nagikan sa Ginoo, ug ang kaalam anaa kaniya hangtod sa kahangturan. Unsa dining kaalam? Nagikan sa Ginoo, ug kining kaalam hangtod ni sa kahangturan. Mao'y giyon sa Sirak 1:1. Sa Hebreanon 1:14, sa maayong balita Biblia nagkanayon, busa unsa man daay ang mga anghel. Ang mga anghel silang tanan pulos espiritu nga nag-alagad sa Dios. Unsa dining anghel? Espiritu ang mga anghel nag-alagad sa Dios. Sa Tubit 12:15, ako mao si Rafael, usa sa 7 ka mga anghel sa Ginoo nga nagbarog didto sa mahimayaong presensya sa Dios. Unsa ni Rafael? Anghel, espiritu. Ang problema ani Brad Sok, akong pangutana, ngano man ang mga anghel nagbarog man ni didto sa atubangan sa Dios? Paliw ko og patinaw ani Brad Sok. Salamat kayo, Brad Rudy. Mga tingkas kayo ni mga teksto yung mga kutlo, no? Kini sa Sirak 1:1. Ang kinaadman, kaalam, nagikan sa Diyos. Ikas Ginoo. O kining kaalam, walay katapusan. So, makalilibog na kay that very wisdom as the eternal nature. Pero kung natong basahan, Brad Rudy, sa 1 Corinto 1:24, si Kristo mao ang gahom o kaalam sa Diyos. The power and the wisdom of God. That is Jesus Christ in person. Muna nga, ang Fundamentals of Catholic Dogma, page 36, naingon the Father is eternal, Jesus Christ, the Son of the Father, is eternal, and the Holy Spirit, the love of God, the Father and the Son, another person, Holy Spirit, is also eternal. And they are not three eternals, but only one eternal. Mabot sabot niya na nga ang Diyos Amahan ug iyang anak Kristo ng Espiritu Santo way sinugdan ug way katapusan. That is the meaning of the word eternal, a being which has no beginning and no end. That is eternal. Muna nga, tungod kay ang kaalam mo man as Kristo, the person of Christ, so therefore, He is eternal. The wisdom is eternal. Kanya, laing tekstong imong gilusad, Brad Sok, nga, ay, Brad Rudy, nga ninot ning mga pangutanan ni mo, kini ng anghel, nga naa sa Hebreo, Kapitulo 1, 13-14, the angels are ministering spirits. Nga ang mga anghel, espiritu, nga nagalagad sa Diyos. Kanya, sa Lucas 24:39, nagingon man nga, ang espiritu, huway unod ug bukog, huway bahin nga material. So, naibong ka kay ang anghel, sumala sa libro ni Tobias,
nagbaila ako si Rafael, anghel, nga nagtindog atubangan sa trono sa Dios. O nga nagtindog man na idil. Sa mga nga ang Dios amahan naglingkod siyang trono. Mingon tong uban, na day sampot po ng Dios amahan. Bita. Kining brother tinuod na nga ang anghel espiritu, pero sa gahom sa Dios may man nga hatagan siya glawas nga makita. Mara mabasa na to sa Genesis 32 versikulo 28 nga nagpakita ang anghel doon ay lawas. Unya nakigsangka man ni Jacob, purti na lang dumog. Nagunitan man ni Jacob ang kilid. Bil-bil tingin ito sa anghel. Huwag niya buhi. Ni siyagit ng anghel, buhi na lang ko kay hatagan taka og panalangin. Wala nga, gibuhian ni sa anghel si Jacob o gipanalanginan. And your name shall be converted to Israel, the prince of the people of God. So, dinhi, Brad Rudy, may numdum ko kunin mo nga. Katong, dito pa sa Plaza Independencia, sa Freedom Park kanyan to. Manang sok kano na imong katagbosan. Bitaw, ang punto, Brad Rudy, nga, bisan ang anghel, espiritu, pero may mong katagan sa Diyos ug lawas. Nakiglayo gani, dumog ni Jacob. Di daw pa sa Jacob. Kapili-pili rin sa atin itong anghel. Bitaw, doon ay message sa ito nga the angels serve as a servant and also he can always give the blessing of man. Siya may nagbindisyon ni Jacob na himong prinsipes mga anghel. So muna ito ikapambit sa may kayong pangutana ni Brad Rudy Racasa. Salamat kay Brad Rudy Racasa yung pangutana. Manya atong paminawon si Brad John Porca atong higala sa mabulo nga nagsangyaw, paambit sa mga pulong sa Dios. Brad John Porca. Salamat Brad Sok o mayong buntag, mayong gabi sa tanan naabot ani atong sibya sa tinawan sa pagtuo sa Sunday 47. Manya atong pasalamat nilang nulinggo nga naminaw diha og simusursaren sa mabulo ug labi na taga-upon, labi na sa akong igsuon dito nga si Crispina Dolorito, naminaw sila sa akong mga manghod diha. So mayong hapon sa iyong pag tan-aw nining television nya, labi na sa akong ugma puhon siguro kung itugot sa Dios way kulian magkita gyapon ta diha sa Marigondon o Panambasak duol sa merkado sa Basak, Lapu-Lapu City. Akong pangutana, Bertsok, nagikan kini sa usa ka pangutana nga akong nasugatan. Kining kalibutan usa kini ka dakong buto. Gitawag na siya og Big Bang. Walay Dios ang tao gikan sa unggoy. Unsa man kini katinuod, Bertsok? Unsa man ito'y kasulti nining maong pangutana? Ang Book of Wisdom, in other words, philosophy says nga, any lower being like the stone cannot be converted itself as an animal or as man. Kaya it is one of the lowest being, the stone. May ngutag lifeless stone. Muna yung prinsipyo nga, usa ka ubos kay nga butang o wala pag sa laputan, dili na ma-converted to ngay mong mausab nga sama sa ka mananapaw o tanumba kay ang bato wa may kinabuhi. Morang what is Big Bang? Sa ito pa usa ka dakong buto kinsa may nagpabuto niya ni kalit buto niya paghuman namugna ni tungha ng mga heavenly bodies sama sa mga planeta, adlaw, bituon ug lakip sa kalibutan ni tungha by a Big Bang. That is fallacy of truth. Kay ang usa ka buto, there is no such intellect or faculty to know what is right and a faculty of knowing and can really create a living being.
kay buto raman. Marang hindi may tabo nga mahimo na siyang kreador o maglalalang sa mga heavenly bodies, mga planeta, lakip na sa kalibutan. Ikaduha, every being or thing which is governed with order or design, that cannot be done by such a sudden chance. Nga usa ka pagkamaubutan nga dunay sa labutan makailag unsay mayog daw tanya dunay hanay or order, di na may tabo nga gihimo na so sa ka makaliton nga hinabo sama sa Big Bang. That cannot be. That is fallacy. The principle nga ang usa ka the lowest being like a stone can become a plant, can be transformed as animal. That is impossible. Mao na nga mosamot na nga ang butong way kinabuhi, butong way sa bang nga way sa labutan ug kabubuton nga makahimo pagpagtungha og kalibutan sa mas kalibutan nga tong gipuy-an nga napuno sa hanay. Usas mga hanay nga ang adlaw kanunay gyud musubang ikasidlakan usab nga tos kasadpan. Wa kita kadungog nga dibali nga ang adlaw dito mo subang sa kasadpan. So that is the order or design. Nga di may tabo nga mutungha na siya. Ang balaang kasulatan nga mo'y libro sa kinaanman o matod pa sa libro ni Sirach, libro sa kaalam o labing dako nga kamatuoran. Diya sa ikaduhang libro sa Makabeo dos Makabes, nag-ingon sa Kapitulo 7, versikulo 28, nga kadtong inahan nga gipasaksi sa pag-ihaw siyang kugalingong anak. Ihawon sa emperador tungod kay ang mga batanon o pamilya mituog Diyos kaya siya may nagpatuo nga Diyos ang emperador. Mao na nga ginahan mi dasig siyang anak ayo kahadlok anak kayang kamatayon kalitra. Pero ang sunod sa kamatayon kinabuhi kalipay nga walay katapusan nga igasa sa Ginoo tagsa-tagsa kanato magpakamatay kaniya. Sudo nga ang langit mga bituon. Sudo nga ang kalibutan nga niya siyuta. They are created by God. And God made it to exist out of nothing. Mao na ang parlance pinulungan sa 2 Makabeo Kapitulo 7 versikulo 28. Nga nahingon nga ang Diyos mo'y nagpatungha nining nga butanga, langit, ug ang yuta ug ang kalibutan, ug ang tao gikan suwa. Gipatungha gikan suwa. That is creation, to make something out of nothing. Pagpatungha sa kapagkamao gikan suwa. Mo nang Ginoo ug makahimo ana. Mo nang kanang ingon nga ang Big Bang that really caused the existence of the heavenly bodies, including the world, our dwelling place. That is fallacy. That is contrary to right reasoning. Mao nang ato'y katubag sa may pagkutana ni Brad John Porca. Salamat John. Nya balik ta ni Brad Rudy Casa. Daghang salamat pag-usab Bradsok o ditso lang ko sa kasulatan Bradsok dinhi sa Juan 3:13. No one has ever gone up to heaven except the Son of Man who came down from heaven. Wala pa'y nakasaka sa langit gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Klaro kayo nga wala pag yun nakasaka ng langit gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sa Sirach 31:4 sa maayong balita Biblia nagkanayon ang mga pobre magbudlay pag-ayo ug wala gihapoy mahimo. Inigpahulay nila pobre gihapon sila. Sirach 31:4. Klaro kayo nga bisag unsa nila pagbudlay, klaro kayo nga pobre gihapon ang mga pobre. Sa Lucas 6:20 si Jesus miingon, bulahan kamo mga pobre, kamo mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan ninong pobre. Ako pangutana Bradsok, unsa may but ipasabot aning pobre Bradsok nga makaangkon mas gingharian sa langit? Paliw ko nang patinaw ani Bradsok. Salamat kayo Brad Rudy. Doon mo go'y kakabos nga dili lang kabos sa butang nga material
pero kabos sa iyang panglantaw panghuna-huna nga mapapasanon ang iyang mga tinguha o pangandoy. Mao na nganlan og humility, which is a blessing and caused by perhaps many things, and usually out of poverty. Nga basta pobreta, papasanon kita. Mao na nga sa masahon ni Propeta Isaias, naghisgot siya og kining kakabos nga matud pa mo'y usa ka panalangin iyon ang Diyos nga kadtong kabos sa Espiritu kanila na ang panalangin tungod kay kasagaran sa kabos sa Espiritu kanunay mosangpit moampos Ginoo o ang iyang tinguha o mga pangandoy mapabusanon sad mo sa angayan sa dugang panalangin sa Ginoo labaw sa mga adunahan nga doon na daghanda. So nana sa Isaias uluhan 66 ya bersikulo 4 2:4. So morning matangas kakabos ngayon nga bulahan ng kabos kailang gingarian sa langit. Pero na sa mga adunahan nga dato pag yun niya kabos pag yun sa Espiritu kay di man sila gimanduan sa ilang bahandi o salapi. Sila may nagmando, silang bahandi o salapi. Doon ay mga dato nga nalangit sad sumala sa Biblia, si Jose Arimatea, dato. Pero kay iyang pagkadato, hinatagon gid siya. Og labaw sa tanan sa pagbugtos ginhawa ni Kristo sa cross. Giduuli niya ang pangulo sa mga sundawang Romano. Akong pangayoon ang patayng lawas ni Jesus nga Nazareno. Kung gihatag kayo, ang bahuon lang diya sa kining gibita o gilansang sa cross. Di ay doon na siya usa ka lubnganan nga pag yun malubngi. Nya dili biya tiyaw paghimog sepulcher kay pangpang man nga bato. Nya tiltilo na sa dugay kay panahon na matiltil nga may mo ng lawak kasudlan ng mga minatay. Nya gi pailuna ni Jose Arimatea sa lubnganan nga matud pa lubnganan sa mga dato. Naman na sa propesya ni Isaias nga siya nga gisakit o gilansang gilubong sa lubnganan sa mga adunahan. So doon na siya di mga adunahan nga gawas nga adunahan sa mga utang material kabusad sa Espiritu. May natagon sa mga kabus makiangayon dili malupigon o sila malantahon sad sa kaugmaon sa nagalibot nilang kabus. Morning mga matanga sa dato gawa maigo niya itong gisulti ni Jesus nga masayon pa ang usa ka kamilyo pag lusot sa mata sa dagom kaysa dato nga makasuod siging harian sa langit. Naman na sa Mateo 19, 17 atos 20, unahan pa. So dili ni mong matanga sa dato nga di pasudlon sa langit. Nga naday dato sad nga sila makatagamtam siging harian sa langit. In fact, doon ay hari, Brad Rudy, nga Santos, kanang San Fernando, ngaan man na sa lungsod sa South, di ba? Uman sa Miglanilia, San Fernando, di ba? Hari man na, pero na Santos. Bot sabot nga, dili siya ulipon siya gahom o sa bahandi nga gihuptan niya. Iyang gihatag niya itong labing makaluluoy, labing kabus, labing alaot. So, gipurong-purungan siya sa Ginoo o gi-canonize na Saint Ferdinand San Fernando. Sa mo nang ato'y katubag sa may pagkutana sa atong gala niya Brad John Porca basig doon na kay lain nga follow-up ka pagkutana. Kaya pagkutana, Brad Sok, kanang pag-ingon mo, kanang gidili sa Diyos o pagsimba og icon. Kanang icon, usa man nakamunyika sa ilang pangutana. Nya mga Katoliko nagsimba dayeg munyika. Unsa man ka tinuod, Brad Sok, kining ilang mga gisulti nga na mabasa sa Deuteronomio 4 16 ug 17 ug sa Exodo 20 3 katug 5 nga ang mga Katoliko mao ni katumanan nga nagsimba og icon. Pangutana, unsa man ka tinuod, Brad Sok? Icon ba nang gisimba sa mga Katoliko? Si Jeremias nagsulti na to diya sa Jeremias 32:35. Nayon ang Diyos nga ayaw niyong buhata katong akong gidili. Mo'y buhata katong akong gisugo kaninyo. Na nasa
Jeremiah chapter 32 verse 35. Ayaw buhata katong akong gidili. Ya sa Exodus 23 ngadto sa 4 mingon Ginoo nga di ka magbaton og laing Dios, gawas ka nako. Di ka maghimo mga linilog nga larawan, sinalsal nga larawan. Di ka magyukbo ni magasimba kanila. Kaya ko Dios nga abupuan nga nagaduo sa unay kaduhay katulo hangtod sa ikapat nga kaliwatan pagsilot kanila nga nagsimba sa mabutang nga dili Dios. Mo na mga Dios. Mo nang idols. O diya sa Jeremias 44:3 mingon ang Dios nga, I was provoked to anger because of them who worship gods which they do not know. Even their father did not know these gods. Sabi siya pa nga, nasuko ko pagayo nga ito mga tao nga magasimba sa bakak o dili tinuod nga Diyos, mga Diyos. Bisan sila wa kaila, bisan pang ilang mga katigwangan, wa kay bawog unsa na. Si San Pablo mihimo og sensiyo nga klaro niya pagayo sa 1 Corinto 8:4. What is idol? Idol is nothing. It is not existing of its being represented by their images. Ang San Pablo pa nga, unsa nang Dios, wa. Palitan mo yung tag Baal. Doon na ba'y buhi nga Baal nga girepresentahan na? Yung tag Diana, Diyos nga Diana. Doon na ba'y buhi nga Diyos nga yan ang girepresentahan o nailarawan ni Diana? Wa. So di mo na siyang idols, nothing. So mo na sukong Ginoo nga musimba ta batok na so nang sugo ka nang lang idolatria. Pero tinuray ang ilang gipasabuti nga giisip na tong idols mo ning mga larawan nga gisugo sa Ginoo. Nasa Exodus 25:28 mingon Ginoo, Moises, magbuhat kag sinalsal linilok nga larawan sa dagway sa kerubin o himuan ni pinagig bulawan. Samtang mahuman nimo pagbuhat ang larawan sa kerubin, ibutang na masig kakilid sa akong altar kay na ako diha. In between of the two images of cherubim, I'm there. Na ako diha, niyo na Ginoo. Niya ipatahod yun. Kay gikawat maning itong Holy Tabernacle niya na ilarawas kerubin, gikawat sa mga Pilistiyos. Niya pag-abot yun sa border nila, sa mga Pilistiyos, nihugpa dayon ang makalilisan kay ilang mga tanom gipangaon sa doon. Pangaon sila ga. Og tanang mga tao gihubagan ang samput. Muta ni boom sila nganong nitabo man ningon na ng ilang hari. Iuli tara ato mo nagikawat ang balaang tabernakulo sa Dios nga dunay larawan sa kerubin. Paguli nila nangayo ang ilang sakit. Namalik pagtubuan na sila ma-atake sa mga doon, mga ilaga. So ningon sila doon nagyoy presensya ang maong tabernakulo. Nana sa 1 Samuel kapitulo 5 1 nga to sa 5. So muna it exacted the will of God nga tahuron ang maong larawan. Dili kay simbahon na ingon nga Dios iko lang nihimo og paghatag og respeto sa mas tong larawan sa tong inahan dugay nang namatay. Larawan sa tong lulo nga tingali wa kita kakita. Ato man ang titigan tahuron. Pero dunay mukuha na niya yatakita kana ma-offended ta. May mga utang ano, mang iyatakan man, nga manay ako man ang larawan naman sa kong mama. Pareha na, ang larawan sa mga balaan, gidili sa Ginoo nga pasipalahan. Asa mabasa? Diya sa Salmo 74, 4 nga to sa 9. Mayon ang Diyos ang akong makaaway, nagdalag mga maso ug martilyo. Ilang gidugmok ang akong makinulit nga larawan. Sud sa akong templo. Ang akong mga bala, ang simbolo, ilang gisunog. Sila akong kaaway. Ako silang silutan. Asang basa nga pagkasilutan. Na sa Ezekiel 28, versikulo 18. Sila nga nag-among-among, nagpasipala sa akong templo, sunugon ko sila. Imagine that. So, wati nga may bawang mga relihiyon niya na nga, dali kaya nilang sunugon larawan ni Santo Niño,
larawan sa mahal nga birhen, that is written. That is sin against the holiness of God. Nga kining nga butang nga balaan, sagrado sana. Kay nagrepresentar man sa mga balaan. Sama ni Santa Maria, sama ni San Pedro, o bin larawan yun ni Kristo nga itong Ginoo. Muna nga wa ta magsimba og icons o bisan unsang larawan. Nagtahod ta, nahatag-tag respeto. In other words, some novenas nga mogamit og gisimba ang larawan ni San Antonio de Padua, pero dili na pagsimba nga adoration. It means respect. O ya, haman ato matubag pangutana ato sang lantaon kining may hinungdanong pahibaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maisun balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinadman nagkanayon nel bulitum nisi precognitum. Dili ta makahigugma sa kapagkamao, nga kay bao. Dili ta makaalagad sa katinuan, nga watay kasayuran. Mahinungdan nga ang atong Ginoo sa Oseas 6 versikulo 6, nayon siya, ang inyong kaibaw o pagtuon kanako, mas labaw nga makalipay kanako kaysa inyong mga halad. Sa ito pa, ang Ginoo mahimuot kung magtuon ta may tungod kaniya. Tuon ta, unsa siya, nga nung ato siyang gialagaran o gihigugma nga, Diyos nga di man siya makita. Mausa na atong tinuan mo, watay kahibaw, muna ni si Isaias, ningon sa Isaias 5:14, ang akong mga katauhan nga akong mga pinili na salaag o nangadto sa ubang mga pundok tungod kay sila kuwang sa kaibaw kanako. So muna kinahanglan ta magtuon sa atong pagtuo, atong tinuhuan, kay magadugang atong kaibaw, natural, kadugang sa natong gugma o pagalagad kaniya. Kanya niya, uban nato si Brad George Torrefil, usas mga sinaligan sa pagpambit, usas mga Catholic faith defenders, o si Brad Carlo Badenas, matanon, usas mga serious sa Catholic Charismatic Renewal Movement youth groups. Unahon na rin nato si Carlo Badenas. Dagang salamat Bradsok, ug mayong hapon kaniyong Bradsok, ug mayong gabi agad nining atong mabtan nining atong tulmanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko.
Unya Brad Sok, sa di pa ko mangutana Brad Sok, greetings nako sa kuraparoko namo kaniadto si Father Anthony Murillo o labi na ni Brad Michael Cabunilas o ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Maayong pagtan-aw kanatong tanan. Ang akong pangutana Brad Sok, bahin aning naa sa Juan 2:4 nga dihay kasal sa Kana diin si Kristo ug si Maria giimbita rito. Ang akong pangutana ni Brad Sok, sa kadagang hubad sa Biblia Brad Sok, dunay mabasa dito Brad Sok sa bersikulo 4 nga nakanayon nga niingon si Hesus sa iyang inahan nga si Maria nga unsa may labot nimo kanako babae. Ang ubang Brad Sok, sa ubang hubad miingon po dito nga unsa may labot nako nimo. Unya sa Katoliko nga Biblia Brad Sok, nag-ingon dito unsa may labot nato anak babae. Ang akong pangutana ni Brad Sok, sa kadagang nga hubad sa Biblia Brad Sok, asa man gyoy husto aning pagkahubara Brad Sok sa akong gipanghisgutan Brad Sok, kay mura man gud og si Maria mura magi-insulto ni Kristo Brad Sok nga unsa may labot nako kanimo babae. Palihog ko og pagpatinaw ni Brad Sok. Ang hubad sa Latin na Vulgata gikan sa Aramaic, gikan sa Hebrew, gikan sa Grigo. Yang nagsuwa ang naghubad bantugan pag yung kinadmanon nga linguist nga mao si San Jeronimo. Managhubad sa in English atong Bible, ang in English o ang Binisia parehan ini unsay ako imo babae. Wa tay labot niini gawas pa wa pa maabot akong panahon sa pagmilagro. So kung atong paminaw na plainly mind, we can say nga gibaliparan si Santa Maria kay unsa may atong kalabutan niini nako og nimo bisita malanta. Ikaduha labing importante wa pa man maabot akong panahon sa pagmilagro. So this is not the time. So it could be postponed or plainly it was a denial or refusal of Christ. Pero ang mahal nga birin, huwag mo na magtuo nga refusal to kay ngayon ba sa mga salugon, dung unsa ga isugo sa kong anak tumana dayon. Isugo man na si Jesus, huwag mo magpaabot og dugay. Kanang unom katadyaw na nagkubo, manay tubig, sudlig tubig, dadan ako. Niya gihimo ni Jesus diha ang tubig nga bino. Niya gitilawan sa mga bisita, o nasulbad ang problema, ang nagyagaw nga kusina tungod sa kakulang ng nila ikadalit kay one of the essential traits sa bangkiti nila, bino magyot. Karon na langon na tag inom og unang bino, karon niya man ang lamian nga bino. The point here nga, unsa magyoy kining hubad nga nagda og kamatuuran o somewhat donay respect and also offering the mystery of the word woman. Nganoy nganlan ni Jesus ang iyang inahanog woman. Di na malalis nga woman. Ngano wa siya mutawag og mama o nanay ba o inahan ko. That is one of the things nga maka-attract sa mga tao nga gawas nga gibalibaran ginganlan pag yung babae, not mother o mama. Ana, mo na yung mga pangutana nila. So, ang pagpakita ni Jesus nga kining sanong di niya ang iyang balibad, nagpasabot na nga, He is God. Only God really can alter, can change the time or the prophecy. Siya naman ang Diyos may makahimo pag-usap sa panahon. Muna nga, ang wapam abot, diabot diya right away. Yung woman, tungod kay wa gyud masayre sa mga tao unsay buti pasabot sa Molière sa pagtawag niyang babae. Mabasa na to sa Genesis 3:15, nga human makasa siya dan og siba, mingon din ang Dios ngadto siya wa Satanas, ibutang ko ang away taliwala kanimo og sa babae, sa imong kaliwat ug sa kaliwat sa babae. Og ang babae mudugmok si mo, pigsat si mo, paaka siyang kiting. Ang babae ug ikaw adunay away ang imong kaliwat ug kaliwat sa babae. So still that was added the binhe, the seed of the woman. Oy maka gatag gahom nga pildi ang yawa. That seed of the woman
sa Galatia 3:16, only one seed, that very seed is Christ. Ang lisod ang gisgutan, ang binhi gisgutan si Kristo. Muna nga, wa makaamgo ang mga tao nga ang paggira batok sa yawa na gikinanglan sa babae. Pero dili gahom sa babae, kundi dili gahom ni Kristo nga naa sa babae. Muna si Maria gitagna nga ato makita sa larawan sa kining Immaculada Conception ng tindog mahal nga birhen nagtunog sa bitin. The other meaning is the church, kita nga makahimo sa ta pagbuntog sa yawa, not by ourselves. Kay tao huyang mata, lupigon magita sa yawa, kay labaw man ang yawa kay kanato. But just the same, the seed, the power, Christ dwelling in us, we can fight and we can defeat Satan. Nana sa Roma, suat San Pablo sa Roma 16:20, nga kamu, meaning the church, pinagi sa inyong tiil, madugmok sa ninyong yawa. The meaning is referring to Mary, number one, and also to the church. So, nagutana kaghay ni mga translation nga labing dool sa original, ang original Aramaic, Hebrew, Greek, gihubad ni San Jeronimo nga to sa Latin na lingua. O kana mo ng translations Katoliko, that is nearer to original. Umuna sakto dili ka ng ubang mga hubad gawa magsukad sa originality of the scripture. Muna itong tubag sa pangutana ni Carlo Badenas, atong paminahon si Brad Cipriclius. Brad George, please. Salamat, Budsok. May hapon ka mo niya. May hapon ka itong tanan. Ilabi na sa ito mga televiewers. Nga kanunay nga nagsunod na itong programa niya. Live po ta sa Facebook. May isang paglantaw da sa itong mga igsuon nga nagsunod niya itong programa niya. May paglantaw da sa Kalituban, Dalipon Bohol sa itong mga igsuon nga mga minister nga nagsunod niya itong programa. Sila si Brad Angel Coino, sang Daniel Ibardo, ug sa uban nga mga minister may hapon kaniyong tanan. Basok ang akong pangutana, basok may tungod ni sa Santos nga misa, basok nga di ng Santos nga misa doon na siya duha ka hugna. Una kanang gitawag og Liturgy of the Word nga kanang panahon sa first reading, second reading nya dayon Ebanghelyo. Nga ikaduha kining Liturgy of Action, kining Verbum Incarnatum nga panahon na sa pagkonsagrar, pagtipik tinapay, basok. Nya ang akong pangutana mo din, basok, kay doon na mo mga tao, basok, nga inigsimba nila ba usahay ari na sila makaabot sa tingkalawat na nayuban nga mabugi pagsugod sa Ebanghelyo niya. Ako pangutana ni, basok, asam ni dapita o akto sa misa, basok, nga kana sila na kumpleto gyud ang ilang pagsimba, basok, wala makulangi, basok. Asa dapita na, basok, kay naay usahay og gyud uban nga na, basok, nga inigabot nila tingkalawat na gyud. Ang akong pangutana, basok, naka kumpleto ba to sila ato, basok, o asa dapita sa part na, basok, sa misa nga nakumpleto ang ilang pagsimba, basok. Kinala kong pangutana, basok, dahil salamat. Sa itong pag-appeal, pagsimba Santos nga misa, it must be integral, dili kay kanabang matanaw tag salida sa sini nga unsay atong hiyabtan nga bahay ni napos na nya pabilin lagi ta kay paabot ta sa sugod nya pag igo na sa atong naabtan guwa na ta. That is not tungod kay ang Santos nga misa mao ang kumbira bangkiti lugar nga gi-offer sa Ginoo kanato kay gutom atong kalag. So kanang paghalad sa Santos nga misa, sama si mong gipahayag nga doon ay liturhiya sa pulong, liturhiya sa aksyon sa Santos nga misa. Kanang liturhiya sa pulong, mga pagsugod, pagpangandam, intruito, mga awit, pagsugod, iya paghimos, mga paghinulsol sa ito, mga sa mahimutang angayan sa pagduyog sa balaang hitabo, yan pagbasa sa mga Word of God sa epistles and prophecies, dahil Ebanghelyo, dahil ang homilia con walis pare, maunang yan na to o Liturgy of the Word. So wa pa diya may tabo ang Liturgy of Action nga mao'y mahinagdanon magsugod sa opertoryo ng mga tao maghalad. Muna makita na to doon maghalad o mga prutas ba, mga subri ba para doon isun nga salapi, manay opertoryo.
Muna sugod sa liturhiya sa aksyon. Ya, dayon pagabot sa consecration, consagrar ang pare, hoc est enim corpus meum. Sugod na ang konsegrasyon nga ang panugbino sa milagros Ginoo mabalhin sa pagkalawas ug dugo ni Kristo. Dayon na katong pagkalawat. So muning tulo ka dagkong bahin sa liturhiya sa aksyon. Paghalad, konsegrasyon ug pagkalawat. Katapusan panalangin na. Human ang Santos nga Misa. Mao na nga ang Santos nga Misa nga atog yung matagamtam ang iyang kahulugan og tuyo sa Ginoo nga ang atong kalag dunay kaalam sa pulong sa Dios nga gibasa o giwalis pare. Nga atong kalag mabusog sa kalanon sa kinabuhi nga mao ang iyang lawas diya sa Eucharistia. So that is it. Kanang duha kinanglan. Pero simba ko unya maulay ka labi nagdomingo nga layo kay taon gisakyan niya nabiriya pag isakyan hangtod sumpayan ni Muglakaw. Nagabot ka sa ofertorio, konsegrasyon o pagkalawat, that is still the Mass. Ingnon na itong pagkasulti, you have still enjoyed the fullness of the fruits of the Mass. Kasimbag yapong ka. Pero, kuha na, ano man ang ofertorio, wag kita kasimba. Muna nga, ang ato lang nga, at makasimba bata, nga misa gihapon katong ihabtan. Muna ang paghalad, konsegrasyon, o ang pagkalawat. So kadtong nahiuna katong natong Liturgy of the Word, gikinahanglan sa to kay para matus-utok kadungog tas pong Ginoo, pagtulungan sa Ginoo para matus-utok. Pero kanang pagkalawat, yes, mao na nang kalanon nga espirituhanon. Mao to ingnan nimo verbum incarnatum, the incarnate word. Lawas ni Kristo itong kalawat. So, that is not really a kind of integral worship nga makaabot na lang tani atong ofertorio, konsegrasyon o pagkalawat. Kailangan magsugod kita. Nga ko lang kung dunay panahon sa kakulian nga di kapungan, pag-abot na to sa simbahan, nagsugod na ang paghalad, kabutas konsegrasyon o komunyon, still we observe and worship the Mass. Nalabangan na to ang Liturgy of the Word, pero still, I repeat nga, misa gyapon nimong natampungan. Pero that is not encouraged. Nga madtog mulit kita kay paulay kita kay adtulatan natong timing sa ofertorio. That is not integral worship. Muna itong tubag sa mga tanan ni Brad George Torrefil, balik ta ni Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok, niya handos na lang ko sa pangutana Brad Sok. Karong mga buwan na Brad Sok, buwan sa September na Oktubre nya umabot Brad Sok magsaulong na sa taning kalag-kalag Brad Sok. Unya daghan kayo sa atong simbahan Brad Sok kining mga tao nga manimba magpamisa jud sa mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay. Pero ang atong mga kaigsuonan nga mga protestante Brad Sok nagsupak nini Brad Sok kay matod pa nila nganong pamisahan pa man nato ang mga kalag nga ang kalag sa nangamatay naa naman na sa kamot sa Ginoo. Ilan ang basahon Brad Sok ang Job kapitulo 12 bersikulo 10. Nagkanayon diri Brad Sok, akong basahon Brad Sok, sa iyang kamot anaa ang kalag sa tanang mga butang nga may kinabuhi. Matod pa sa itong mga kaigsuonan Brad Sok nga ang tanang mga kalag sa nangamatay naa na sa kamot sa Ginoo. Nganong ato pa mang pamisahan Brad Sok? Paliho ko pagpatinawan Brad Sok. Una, sugo sa Ginoo. Nasa Sirach City 33, 32 contra 33. Mayon ang Diyos nga, kung doon ay kabos nga, mangilyo po si mong kaluoy, mga yog limos. Tagi na. Kung doon ka na kay gamay, dako sa hatag. Kaya yung balibari. Kay that instance is divine. Kay whatever you give to the poor, the compensation that you are awaiting is God's gift. Nga grabe kayong ibaw sa Ginoo kanimo basta tabang tagabos. Niya, niingon ang Diyos, kung ikaw nagtabang sa pagkinahanglang lawas nun sa katao, ayaw kalimti, paghandom sa nangamatay. So, paghandom sa nangamatay, that's very deep and profound word of God nga kinahanglan sabto na to kay di na to angay sa atong kinabuhi ug mamalibad ang atong natura sa gugma
nga namatay na atong mama nga pinangga kay nato, atong amahan nga gimahal kay nato. Murag baliwa lang. Muna magsaulog tag anniversary sa kamatayon kay gusto natong i-reminisce, i-reprise the memories of love of our parents for us. Kinanglan kay na nato. Atong mga minahal sa kinabuhi nga nag-una nato, mga igsuon ba, mga apo ba, mga apuhan, na sa Biblia nga butangin nimo ang di lang pagtabang sa mga taong sa butang ang lawas nun, paghandom sa nangamatay. Kanya, muna nga, doon ay na suwat sa Pinadayag, Book of Revelation, Kapitulo 21, versikulo 27. Ngayon ang Diyos, way makasud sa langit nga, doon ay gamay nga sa di sa gamay nga pamakak, di na takasud sa langit. Purting istiktuwa. Kung ano ini ticket sa langit, sa gamay kayong buling, gamay sa di tapasud doon. Why? Because that is the highest purity and joy, happiness you can enjoy the presence of God and the perfect happiness in heaven. Pero justice man ang Ginoo. Di man lampingasan nga huwis ang Ginoo. Nasa Salmo 7:11, ang Diyos matarong nga maghukom. God is a just judge. So may meaning ana. Giklaro na ni Jesus what is the meaning of justice. Nasa San Lucas 12:47-48. Mingon si Jesus, kuno na usa ka tawo nga pinyalan, naibaw siyang katungdanan, aware siya katungdanan. Mohimo paglapas niya ng tinuyuan, latuson siya daghan. Pero kadtong usa ka imayng non to kawani o employee dito nga wa kay maibaw siyang gibuhat pero nakalapas, latuson lang siya tay. So what is the meaning of that parabolic passage that Christ uttered from his mouth? Nga dakog silot. Nagamay silot. Muna ningon si Jesus sa Mateo 5:25-26. Doon na kayo magkahimog gamay sa naisilot niya gamay ra. Pero makagawas pa siya. Kasi kung naisilot, anay sa tao nga kasagamay, silutan siya pero gamay ra. Kagawas siya. That is justice. Na kung palitan usa ka tawo mamumuno nakapatay og 5 ka tawo pagpanulis niya. Nakuha niya usa ka sako nga kwarta. Dakpan siya sa pulis. Ya doon na siya usa ka tawo nga kining nasakpan di sa merkado nga gigutom makaiba nangawat og 2 ka pandesal sakpan sa so tubang sila humanan kuna usa ka huwis mingon ikaw nga nakabuno og 5 ka tawo nanulis pagyud death penalty kuna ba death penalty niya to naman karon wala na ya ikaw nangawat kag pandesal 2 ka buok gutom mo kay ko sir di na magonta death penalty. Could you say that man, that judge is just judge? No. Kaya na may pinulungan sa kaalam. Yeah. Bonus Rex. The just judge must execute penalty according to the deed or crime committed. Nga usa ka may huwes mo silot lang agad sa gidakon sa laod. Nakaron, hay may hustisya atong ingon sa huwes nga ikaw nang mangawat kag paan kay gutom ka, death penalty. Kaya mga tao lingo-lingo mga tao. Lampingasan ng huwesa. Nasa Salmos 7:11 nagingon, ang Diyos maghukom. Really, God is judge, pero just judge. Matarong nga maghukom ang Diyos. Di mo do, dili na mo hinukman sa Ginoo. Katong mabasa na ito sa Pinadayag 21:27, doon na'y gamayng sala o gamayng pamakak, di kasud sa langit. Pero dili na si hihog sa impyerno. Kay gihog sa impyerno, saan ang impyerno? Namas Biblia, unsa ng impyerno? Pinadayag 20:10. Kadto nakahimo mga dagkong sala, adto siya sa kalayo sa impyerno. Ya, way katapusan. Tiyo mo ng kuyawa, wa pagi katapusan. Nagkaroon kung doon ay gang may ragsa, ipon dito. Di mo domingon ta ka ng Ginoo, di na tarong, di na siya tinuod nga Ginoo, kaya di man tarong nga maghukom.
So muna yung Ginoong gamay sala, gamay ragsilot, makagawas pa. Nasa 1 Corinto 3:15, kung nabuhat ni bisang kinsa mahug sa kapilihan, why sa payan nga moagi kayo pero maluwas pa. So sa ato pagkatong gamay ragsa, moagi kayo pero maluwas pa. Mo nang purgatorio. Mo nang kahimtanga og dapita nga katabangan sa atong ampo. Nana sa 2 Makabeo 12, 45-46. Chapter 12, verses 45 to 46. Masaya pong sino, malaanon o makaluwas ang inyong pagampo, alang sa nangamatay. Aron sila nga nangamatay, kabadbaran silang sala. Husayon tani. Kung langit rag impierno, ang tagalangit na langit na wala kinalag ngayam po pa na to, kinalangit naman. Ya ang kalag sa impierno, di nasad katabangag ampo, kaya lang kastigo, may katapusan. Then, justice asserts. Kadtong gagmay sa, di matumay impierno, di masatumado, ditso sa langit. Muna mo agi silang linisanan. Muna ingon sa Biblia, si kang Jesus, nga, facens purgationem peccatorum, Jesus ascended, sedet ad exteram Patris omnipotentes. Nga sabi ni siya panog, si Jesus nakapanglimpyo, yadtong dapit nga linisanan, misaka siya sa langit, naglingkod sa tuo samahan, naghari sa walay katapusan. Miagi siya sa kadapit nga linisanan, kay doon ay makalag nito nga matod pa mga espiritu, iyang giwalihan, iyang gilinisan. So dili ito impierno. Kaya ang impierno di na madag walihan pa. Di sa ito langit. Kaya ang langit di man kayo. Facens purgationem. Kanang purgationem, di ako ampong purgatorio. Linisanan man na siya. So the Bible tells us, if you deny purgatory, there is no purgatory. And you worship that God is not true God, because that very God is unjust and cruel. Ano man? Gamay sa parehason niyang tambog sa impierno. Adili na siya Ginoong tinuod. Because the God of the Bible tells us He is a just judge. Mabasa na to sa Salmos 7:11. Muna nga, pangutana ni Carlo nga, tinuod nga atong kalag na asayang kamot. Pero siya magbubuot, asan niya ibutang. Kaya ibuutan niya dito sa langit. Kaya dako ning makasasa, sukol niya, buhian na niya to si impierno. Katong nabilin nga kagmayroon sa iyagi na niya linisanan. Dili kay parehaso niya. Ang tanang makasasa, gamay dagko parehaso nagtambok sa impierno. Oh, that God is a false God, because He is not justice. He is not a judge. Muna nga, sakto ni atong gihimo kining Carlo nga ampo tas mga kalag para sa kalag sa purgatorio, ya muhalat ta kanang atong pamisa lugar, suhol man as kahago as pare, dili na bayad sa misa. So ni habtan das panahon, salamat kay siyang pagkuyog ban kanamo atong na tagad si Brad Rudy Racasa, si Brad John Porca ganina kuyog nato, karon si Brad George Torrefield, Brad Carlo Badenas, madinis si Dennis Abarquez, mga kauban nato. O pasalamat ang Diyos, magapanalangin nato tagbo tapuhon sa atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko.